Ito ipasok na rin natin ito dahil nga nitong mga nakalipas na araw, nakakita tayo ng tila talagang inireklamo, may mga press release ang mismong China laban sa tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. At kaugnay niyan ay makakausap natin ng Associate Professor of Political Science and Development Studies mula sa DLSU Manila na si Professor Sherwin Ona. Magandang hapon po, Prof. Nako, naka-mute po yata kayo. Hi, Prof. Magandang hapon. Sandro and Maan. Again, maraming salamat sa inyong imbitasyon. Oo, Prof. Bakit ganun ka-interesado ang China sa tagapagsalita ng Philippine Coast Guard? At sila na ngayon nagsasampa ng diplomatic diba? protest. Ayun na nga. Diba tayo lang yon? Oo. Bakit parang affected ang leader daw ng China? Actually, Maan and Sandro, over the past few weeks, nakita na natin medyo umiigting yung kanilang presensya sa social media at saka yung kanilang mga response, no? At hindi na tayo nagugulat dito dahil nga bagong dating yung kanilang ambassador. Maliban pa diyan, sunod-sunod din yung kanilang mga kanilang patutsada sa ating mga legislators, no, kay Senator Pangilinan, pati na rin kay Senator De Lima, and ngayon naman kay Commodore Tariela. So, hindi na 'to nakakagulat sa aking palagay, talagang part 'to ng mga counter narrative na pinupush ng Beijing, no, against the Philippines. Hindi kaya dahil na-booking na nag-ooperate din sila sa cyberspace? Ay, matagal na yan, Sandro, no? Actually, hindi natin nakikita yan. Pero yung nangyayari sa West Philippine Sea ay may kaduktong yan sa cyberspace and even dito sa kalupaan din, ano? Pero sa cyberspace, definitely, nakikita natin yung massive disinformation campaign na minamount ng mga Chinese-affiliated groups, ano? And maliban pa dyan, yung dami ng disinformation at mga cyber attacks, no? Na na-trace na rin ng ating gobyerno na nanggagaling sa, Chinese sources, no? But of course, mahirap patunayan yan, kung legal standard ang ating gagamitin. Dapat ba nating seryosohin yung kanilang diplomatic protest? Gayong sila nga din na hindi pinapansin yung ating protesta laban sa kanila, 'di ba? Sa mga bullying tactics. Parang yearly pa nga, Prof. Parang nasa 500 plus Correct. ang yearly na diplomatic protest na inahain natin laban sa kanila. Well, dapat lang mas maging malakas yung boses natin, lalong-lalo na kung katotohanan yung ating sinasabi, kung totoo yung ating sinasabi. At ito ay madali naman nating magagawa dahil maraming ebidensya laban dyan or kaugnay niyan. Maliban pa dyan, itong nangyari kay Commodore Tariela nga na lubang nakatawa-tawa dahil nga ito ay nangyari sa isang academic setting. At may konteksto nga yung kanyang lecture. Ito nga ay paglalahad lang nga ng kumbaga yung popular sentiment ng online and mga tao regarding yung mga actions ng China, especially sa ating mga maritime zones. So may konteksto yung ganong mga pictures and sabi ko nga, ginagamit na lang ito para gatasan yung issue dahil nga for the past few weeks and even last year pa, nakikita natin na medyo nag-i-increase yung aggressiveness at presence ng Coast Guard, militia at even ng kanilang Navy dito sa ating mga maritime territories. Oo, pero sa dami ng ating reklamo, protesta, diplomatic protest, ano yung parang nakanti talaga sila dito na parang medyo nagalit? Ano sa tingin nyo yung nakapag-trigger? Kaya ganito yung reaksyon ng China. At yun nga, nagkaroon pa rin sila ng diplomatic protest. Alam mo, Maan, ang China talaga ay very conscious, especially in Communist Party, very conscious sila sa kanyang global image, and nung present nga ni Commodore Tariela ito at pinakita yung mga litratong ito, mukhang nakanti nga yung kanilang pinaka-iingat-ingatang imahe, at kailangan lang talaga nilang respond at medyo matindi nga yung response diplomatic process in the form of a diplomatic protest kaya gano'n na lang ang pag-iingat nila diyan dahil nga ayaw nila na sila yung mananaig or matatalo dito sa battle of the narrative, so to speak.
Ano po kailangan gawin ni Commodore J. Tariela matapos nga siyang ireklamo? Mabibigyan ba siya ng pagkakataon din na maipagtanggol din naman ng sarili? Kasi syempre, siya yung tagapagsalita, di Oo, ba? pero yun nga yun sa diplomatic protest, sabi mo nga, daan-daan na ata yan eh. So, ito ba ay tumutuloy ba? Mhm. Kung sa atin nga, parang may nangyari na ba? 'Di ba? Kumusta na yung ating mga reklamo, yung mga doon, aksyon, ito sa kanila din. Ilan lang ba yung mga diplomatic protest nila? Kaunahan ba to? So, ito ba ay may nangyayari sa mga diplomatic protest, Professor? Yes, oo, hindi natin dapat isang tabi yung mga diplomatic protest, lalong-lalo na yung mga fina-file ng ating bansa, no? Ito'y kasama dun sa ating strategiya, no, na para ipaglaban yung ating mga karapatan dito sa West Philippine Sea, no? Diplomatic protest kasama yan, at kasama rin diyan mahalaga yung tinatawag natin na transparency initiative, yung information strategy ng ating bansa, no? Yes, nagpa-file tayo ng protesta, pero dapat ipinipresent din natin yung ating kaso, no? Yung katotohanan na nangyayari. Kaya sa aking mga past interviews, no, sinasabi ko na napakahalaga talaga ng role ng media, no, both local and international, para ito'y mabigyan diin, kasi nga hindi matatawaran ang lakas ng media power, no, yung global media power ng China, At nakikita natin 'yan sa cyberspace, Pero dapat tayo naman ay pag-igtingin din natin yung ating strategiya, yung ating efforts, no, para i-push yung katotohanan na naaayon sa ating pananaw at sa ating interes. Ayan, Sige po, marami pong salamat, Professor Sherwin Ona. Salamat, Sandro, and mabuhay po kayo.